Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Isang magandang araw, Soxargen, sa ngalan ng Presidential Communications Office at Philippine Information Agency. Ako si Oliver Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement on the programs and projects of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies, activities, and accomplishments of each featured department consistent with the mandate of the administration's Bagong Pilipinas Governance and Leadership Agenda. Kapihan sa Bagong Pilipinas strives to fulfill President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive for all departments to promote their activities and operations across all regions, highlighting a government in action. And for our second episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ng mga programa ng Department of Transportation o DOTR. Makakasama natin ngayong araw ang mga sectoral offices ng DOTR sa Soxargen Region. Ito ang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, at Philippine Coast Guard o PCG. Upang ilahad ang kanilang mga nagawa, priority projects na kasalukuyang ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. At wag na po nating patagalin pa. To kick things off, our first guest today is the Regional Director of Land Transportation Office Region 12. Let's give a big hand to the Regional Director, Melhari C. Tumawis. RD, ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Mga mahal kong kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang araw, mahal kong Rehiyon 12. Isang makabagong Pilipinas sa ating lahat, sa ating mga media partners na nandirito ngayon, at sa mga nanonood ng live broadcast sa TV at sa social media. Isang karangalan po ang inyong maging lingkod. Bilang inyong lingkod sa administrasyong ito, ikinagagalak ko pong ibahagi sa inyo ang mga programang mas pinatibay pa tungo sa bagong Pilipinas. Ang Land Transportation Office ay hindi lamang ang ahensyang tagapagpatupad ng batas trapiko, kundi kami rin po ang ahensyang responsable sa pagsiguro ng pagrehistro at inspeksyon ng ating mga sasakyan, maging ito man ay motorsiklo or four-wheeled vehicle. Kabilang na din dito ang issuances of licenses and permits at ang pagpapataw ng kaukulang parusa sa mga pasaway sa ating mga kalsada. Kasama din po natin ngayon ang ating top management committee, ARD Manuel Bitaizar, ayan po siya. Chief Admin Elmer Obilidhon of ng Admin. Then Finance Chief Attorney Tess Doria, yan po. And of course, ang Chief ng Operations Division, Attorney Shah Rachman, yan po. At matutunghayan po natin sa likod ang ating mga Chief of Offices mula sa iba't ibang distrito na kinabibilangan ng Rehiyon 12. Ayan po sila, mga kababayan. Okay, RD, let's start things off with implementation ng Land Transportation Management System o LTMS. Ano po ito para sa kaalaman po ng ating mga tagapagpanood? Good question, my dear Kuya. Ikinatutuwa po ko pong ipaalam sa inyong lahat na ang Land Transportation Office sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa Rehiyon 12, ay fully operational na po sa makabagong sistema namin na tinatawag na Land Transportation Management System o LTMS. Layunin nito na mas mapadali ang pagproseso ng lahat ng transaksyon sa buong bansa, sa buong Pilipinas po. Meaning online na po ito, RD. Opo. Under your leadership, RD King, meron po tayong mga binuksang bagong LTO offices sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 12. Kamusta naman po yung operation po nito at meron po ba tayong plano na dagdagan po ito? Yes, brother. I'm excited to announce it. Dahil nga sa gusto ng ating pamahalaan na
may hatid ang serbisyo ng ating ahensya sa ating mga mamamayan. Mayroon na po tayong bagong bukas at operational na offices sa munisipyo ng Banisilan, North Cotabato at Esperanza, Sultan Kudarat. Kasalukuyan din nating wino-workout ang mga bagong offices sa bayan ng Pigcawayan na malapit na rin magbukasyon ngayong buwan ng Hunyo. Ganun din sa bayan ng Kalamansig at Malungon sa probinsya ng Sarangani. Kaya't mga kababayan, pakakaabangan natin ito. So truly, RD King, binababa natin yung ating mga serbisyo down to the grassroots level. Nilalapit talaga natin doon sa ating mga local government units. So na-mention niyo po kanina, one of the main thrust of the Land Transportation Office is road safety. Kamusta naman po yung implementation natin ng various, alam ko marami po ito, road safety programs na pinangungunahan ng LTO? Yes, good question again. Dahil po sa mas pinadali at accessible na ang ating serbisyo ng LTO, mas marami na rin ang naabot ng aming mga programa. Lalong-lalo na ang pagbibigay ng libreng theoretical driving course na kinakailangan natin sa pagkuha ng inyong mga student permit or SP. Dahil dito, binigyan tayo ng Commission on Audit ng Region 12 ang ating ahensya dito sa Region 12 sapagkat noong January to December 2022, meron kaming 2,310 TDC beneficiaries. At ngayong June 2023 hanggang May 31 sa taong 2024 naman ay mayroon na kaming 3,230 na beneficiaries. Isa din sa naging highlights ng programang ito ay ang aming pagbibigay ng libreng TDC mula sa deaf community o ang alyansa ng may mga kapansanan na nagmamaneho ng sasakyan at motor sa Pilipinas. Dayon din nito na paigtingin ang road advocacy campaign ng aming ahensya. Dahil din dito, mga kababayan, na isa katuparan na namin ang ating planong magkaroon ng Road Safety Advocacy Congress sapagkat nasimulan na namin ito sa pagtulungan namin sa Department of Education, the DepEd, at Commission on Higher Education, the CHED, na umabot na sa 4,098 beneficiaries sa 34 schools from South Cotabato District pa lamang. Naging daan din ito para mas mapalawak pa namin ang aming advokasya kung kaya't nagkaroon kami ng increase in law enforcement activities kasama ang mga non-LTO deputized personnel. Nagkaroon kami ng mga joint operations sa Gaur ng Region 12 kasama ang ating mga kasamaan sa PNP, local government units, traffic management units, lalong-lalo na sa implementation of Section 15 Random Terminal Inspection and Quick Random Drug Test of RA 10586 Anti-Drunk and Drug Act kasama ang PDEA Region 12. Patuloy din ang aming biyaheng ayos, mga kababayan, the implementation of heightened alert status during Semana Santa, mga oplan and summer vacation, taon-taon. Sa ngayon, mayroon na kaming 105 active deputized personnel from PNP. From PNP yun, mga kababayan. At 6 naman mula sa local government units and traffic management units. Sa layunin naming mapaigting ang aming road safety advocacy, nagkaroon kami ng culminating activity in celebration of Road Safety Month sa nakalipas lang na May 28, 2024. Bago lang yun eh. Our Oplan Katropa Kasangga, kung saan binigyan natin ang ating mga butihing deputized officers and partners with highest number of apprehensions and shown exemplary performance in the enforcement of RA 4136. Gayon, yes. Thank you. Okay. Gayon din, binigyan din namin ang aming mga kalahok mula sa iba't ibang colleges and universities in Region 12 na sumali sa aming road safety spoken word poetry and mobile photography competition. At para din po sa kaalaman ng lahat, naitampok din po ang LTO Region 12 sa national TV nung nakaraang araw ng mga puso, February 14, mga kababayan, sapagkat imbis na kami ay manghuli
ng mga traffic violators ay sinamahan ko ang ating mga kasamahan na traffic enforcers at ako na mismo ang namahagi ng mga quality helmets. Hindi po yun substandard, quality helmets. And tigli 5 kilong bigas sa mga terminals at maging sa gilid ng kalsada matapos ang aking road safety reminders. RD, meron po tayong updates on revenue collection? Yes, good, very good question. Dahil sa epektibong pamamahala na naging daan rin ng programang naitampok namin sa pagtaas ng aming revenue collection sapagkat sa calendar year 2022 and 2023, ang Traffic Adjudication Section ng LTO ay nakapag-settled na po ng 87.92% at 82.27% respectively. Ito ang mga cases of violations of the owners, drivers of motor vehicles and motorcycles kung saan nakapag-generate kami ng increase sa aming apprehension settlement for calendar year 2022 and 2023. Naging dahilan din ito upang magkaroon kami ng 12.56% na pagtaas sa total ng aming revenue collection. Dahil upang magkaroon ng increase in the number of driver's license transaction, dahil nagkaroon na kami ng 5 years validity and sa kagustuhan na rin ng mga drivers na mga pag-avail ng 10 years validity ng kanilang lisensya. Curious lang ako dito, RD. Ano yung qualification ng isang driver para maka-avail siya nitong 10 years na validity ng driver's license? Yes, Kuya. Ang dami pong nagtatanong niyan. Maraming excited dito. Mga kababayan ko sa buong Region 12, para sa ating mga para sa 10 years validity driver's licenses, basta po, siguraduhin po na never po tayong nagkaroon ng violations na recorded ng ating mga law enforcement traffic adjudication services o LITAS. Basta yun po, wala po tayong violations, may posible po na tayo ay maka-avail ng 10 years validity po. Isa po ang Land Transportation Office sa mga ahensya ng gobyerno na nag-participate doon sa ginanap na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa probinsya ng Sultan Kudarat. RD, ano po yung mga serbisyo na binigay natin directly doon sa mga kababayan po natin sa nasabing probinsya? Yes, totoo po yun. Hindi rin matatawaran mga kababayan ang aming partisipasyon sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair noong nakaraang February 25 to 26, 2024 sa probinsya ng Sultan Kudarat. Kung inyo pong makikita sa inyong mga screen, ang Land Transportation Office Region 12 ay napabilang sa top 5 services in the fair. A total of 536 beneficiaries ang nabigyan ng libreng theoretical driving course. Yes. At nagkaroon tayo ng 780 total beneficiaries na nag-avail ng ating mga serbisyo gaya ng leafleting and information drive, lalo na sa pag-assist sa mga katanungan sa MV registration, license renewal po, application for student permit, and new licenses po. RD, sad to say, medyo ubos tayo. Limited yung oras natin for this program. Malapit na po maputol ang time ng LTO. Are there any announcements naman po para sa ating mga viewers? Mamaya po babalik si RD for our Q&A portion. Okay. Mga kababayan ko, dahil sa gahol tayo sa oras, mga mahal kong kababayan sa buong Region 12, sa mga nagtatanong po, para sa aming libreng theoretical driving course, maaari po kayong tumungo sa aming Facebook page, LTO Region 12. At kung inyong makikita sa inyong mga screen po, nandyan din po ang aming mga schedules. Maraming salamat din po sa pagsuporta sa mga layunin ng ating Pangulong BBM, Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas po. Maraming salamat, LTO 12 Regional Director Melhari Tumawis. Sa ating pagbabalik, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB naman ang magbabahagi ng kanilang key accomplishments. We'll be back after a short break. Ang Bagong Pilipino ay nagsusumika para sa kanilang mga pamilya. Ang Bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanin. Ang Bagong Pilipino ay tumatangkilik sa ani ng magsasakang Pilipino. Ang Bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon. Kasi sa ating pagkakatiwalaan
paraan. May malasakit sa kapwa. May malasakit sa kapaligiran. Madiskartehan na paraan. Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino. Ang bagong Pilipino po ay mas wais sa pera. Ang bagong Pilipino ay kaysa sa pagkakaroon ng maayos sa tahanan. Bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy. Ang bagong Pilipino ay panig sa kapayapaan. Hindi nangungutya kahit anumang kasarian. Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima. Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya. Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao. May alam sa mental health at advocacies. Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas. Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko. Bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng makabagong sasakyan. Ang bago na Pilipino anda mo serbisyo sa katawhan para sa katungod o gustisya ng tanan. Ang bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupondo ang savings. Ang bagong Pilipino ay sumusunod sa batas. May balong Pilipino ang taybabaing so pinanlaponda ay dapat makakalikasan. Ang bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras. Ang bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health dahil ang depresyon ay hindi gawa-gawang sakit. Mulat sa epekto ng climate change. Ang bagong Pilipino, anuman ang edad, ay may active lifestyle. Marunong silang mag-ipon, maganda, para sa kinabukasan ng kanilang mga sa buhay. Ang bagong Pilipino, para sa akin, ay maingat sa mga kinakain. Sunyaba at tipon na Pilipino, imagkapagno sa ukit, no kapamagay, ando kagapya na dalpa. Ang bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaban. Ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis. Ang bagong Pilipino ay may pangarap sa kapwa niya Pilipino. Ang bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tama. Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Tayo ay nagbabalik sa Kapihan sa Bagong Pilipinas featuring the Department of Transportation. Please share our live stream and comment your questions at babasahin po natin yan mamaya during our Q&A portion. Don't forget the hashtag DOTR Kapihan sa Bagong Pilipinas. And our second guest today ay walang iba kung hindi ang Regional Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Let us all welcome Regional Director Paterno Reynato Padua. Sir, ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Magandang umaga sa ating lahat at maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Maraming ring salamat sa LTO for hosting us here and also the Philippine Coast Guard District Southern Command and our other partners with the government, the Philippine Information Agency, the LGU of Rehiyong 12, and of course, the media present. I will be presenting to you our accomplishments, particularly of the ongoing programs and the status of the programs. I will be glad answering your related questions after the briefing. I am Paterno Reynato C. Padua, the Regional Director or RFRO 12. I will brief you on the following topics: the LTFRB Public Transport Modernization Program with its subtopics, the components of the modernization program, the service contracting program, phase 3 and phase 4, the LGU implementations, and the fuel subsidy programs. Okay, RD, quick briefer lang po to give our audience an overview. Ano po yung mandato ng LTFRB? LTFRB was created by virtue of Executive Order 202, Series of 1987 on the 19th of June 1987 with the following mission, vision, at ang mandato po namin is to promulgate, administer, enforce, and monitor
compliances of policies, laws, and regulations of public land transportation services. RD, meron pong Public Transport Modernization Program or PTMP na ipinatutupad ang gobyerno. Ang LTFRB po ang isa sa mga lead agency dito. Are there any updates na importanteng malaman po ng ating mga manonood? Yes, one of the programs is the Public Transport Modernization Program. It is a program, a reform program that aims to holistically transform the road transportation system by addressing public transportation concerns on vehicle safety and quality, quality route network efficiency, the fleet management. The PTMP envisions a transport sector that is restructured, modern, well-managed, and environmentally sustainable program po. On industry consolidation, I am proud to announce that we have achieved the 100% consolidation, the only region in the whole country to achieve that level. Meaning that all the existing rationalized routes have a consolidated TSCs. Wala na po tayong individual franchise ngayon. This slide shows the number of the TSCs per route and our operators. You will notice that BARM operators are still covered in our inventory. The slide will also show the distribution of transportation units. We have a total of 252 modernized units composed of electric and the combustion engine. A total of 6,685 units for the whole region. This does not mean that this will be our target. Mas mababa po yung target natin dyan. It is because we employ modernized vehicle, higher capacity siya sa passenger po, and mayroon na tayong fleet management na hindi naitanggal na rin po natin yung mga individual franchises. The slide will, one of the components of the PTMP is the Local Public Transport Route Plan, or the LPTRP. The LGAs recognize to have a mastery of their own mobility and accessibility needs, as well as the local policies and ordinances that address the local transportation issues. As such, LGU take charge of the local route planning. This shows the graph of LPTRP submissions. We have a total of 53 LGUs to submit, and only 26 submitted in the graph. One of the LPTRP submissions according to LGU classifications, which is a city, independent city, the province, and the municipalities. The LPTRP will be the basis for LTFRB's transport operators' transparent selection and giving of franchise to those selected TSCs. The alternative certificate is issued to the GFIs or the government financing institutions upon the request of the operator for the approval of their loans in lieu of the LPTRP. 15 certificates for the whole region were already issued. Ito na yung pwedeng mag-loan sa dalawang GFIs. bangko natin, sa Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines. This slide is our inventory of our latest inventory of our modernized vehicle. The expanded equity subsidy given by the government in favor of the operator with loans to private banks amounting to 360,000 per unit pag nag-loan po sila sa private banks. But for the Land Bank of the Philippines and DBP is meron silang 280,000 per unit
na equity subsidy. RD, aside from this, meron pong tinatawag na service contracting program. Ano po ito, RD? Yes, the program is implemented under the Republic Act 11494 by the DOTR through the LTFRB, aiming to provide temporary livelihoods to displaced workers in the transportation sector and improves public transport service during the COVID-19 pandemic by providing financial incentives and support to PUB operators through a performance-based payout. The PUB service contracting seeks to enhance the overall commuting experience for the passengers, promote the use of public transit, and contribute to the development of a more efficient and reliable transportation system. The slide will show the payout as of December 31, 2023, funded under the GAA or the General Appropriation Act of 2022. Participants for the Service Contracting Program. Phase 3 po ito, RD. Phase 3 po ito. Phase 4 is funded under the GAA 2023. Expected payout of the program is around 34 million. Participants for the service contracting program for Phase 4. RD, meron po tayong, alam naman natin na patuloy po yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Meron pong programa ang LTFRB para matulungan po yung mga drivers at operators natin na makabawi naman po kahit papano. Yes po, meron po yan. The Fuel Subsidy Program from the General Appropriation Act of 2023 with 6,500 pesos per unit for cash card and prepaid card monitored by LBP. Ito po yung yung slide. And the fuel cash subsidy under the same GAA po ng 2023 credited directly to the operator's bank. Over 28 million yung ating na credited natin, RD. Yes po, yan lang po yung sa ngayon po. At patuloy pong kikredit po sa mga operators natin on the fuel subsidy po. RD, before we close the LTFRB time, baka meron pa kayong other messages? Maraming pong salamat sa inyong pagdalo at maraming salamat po sa ating host, sa PIA, and the other participants in this activity po. Maraming salamat po. Mamaya ay makakasama ulit natin si LTFRB Region 12 Director Padua. Thank you very much po, sir, sa ating pagbabalik. Makakasama natin ang Tanod Baybayin ng Pilipinas o ang Philippine Coast Guard. Manatiling nakasubaybay dito sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ang logo ng Bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayin ng bansa sa pagkamit ng kaunlaran. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaunlaran. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagningning ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaunlaran. Ipinakikita rin nito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita at sa gawa. Ang habi naman o wave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Halintulad sa pagsasama-sama ng mga hibla upang makabuo ng isang matibay na habi, ang mamamayang Pilipino. Naiiba man ang individual na pinagmulan na talento ay makapag-aambag sa lakas ng bagong Pilipinas.
Sa pangkalahatan, ang logo na ito ay sumisimbolo sa mga layunin ng Administrasyong Marcos para sa bansa, na siyang nagbibigay diin sa pagkakaisa, pakikilahok at kultura ng bayanihan bilang mga hibla at sangkap sa ganap na pagsasakatuparan ng ating mga pangarap sa bagong Pilipinas. And we're back. Ito ang kapihan sa bagong Pilipinas. Our third guest is from the Philippine Coast Guard. Ladies and gentlemen, let us give a big hand to Coast Guard District Southern Mindanao Deputy Commander Joe Luvis Mercurio. Sir, ang inyong pagbati sa ating mga manonood at sa mga media friends natin na nandito ngayon. Well, thank you. In the onset, I would like to greet each and everyone, especially the listeners at mga taga-subaybay ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. Our friends from the media, the LTO and LTFRB, our sister agencies under the DOTR. So sa ating lahat, magandang umaga po. Sir, to give our viewers a brief background lang po sa mandato ng Philippine Coast Guard at ano po yung area of coverage ninyo sa Coast Guard District Southern Mindanao po? Well, kami po sa Philippine Coast Guard under the Republic Act 9993, also known as the Philippine Coast Guard Law. So we are tasked to perform 5 core mandates. So namely, the maritime law enforcement, the maritime security, the maritime safety, the maritime search and rescue, and the maritime marine environmental protection. So we are here to convey to the public the role of the Philippine Coast Guard in support to the community development in these parts of the country, especially in Region 12. Area of coverage natin, sir? Well, our area of coverage is the whole of Region 12, sir. Region 12. Sige sir, I believe meron pong hinanda ang Philippine Coast Guard na video ng kanilang key accomplishments. So wag na po natin patagalin pa. Let us all watch this. The Coast Guard District Southern Mindanao, being the 14th district of the Philippine Coast Guard, magnifies the strong determination and fervent commitment of its personnel as capable and dependable partner in keeping the maritime community safe, clean, and secured through its stations and substations to continuously address the challenges in the district's vast maritime jurisdiction. With Coast Guard Captain Dennis A. Pandiagua at its helm, the district was able to accomplish significant activities within its area of responsibility. For maritime safety, the Coast Guard District Southern Mindanao conducted vessel safety enforcement inspections, emergency readiness evaluations, recreational safety enforcement inspections, and pre-departure inspections to all domestic vessels. A total of 3,178 pre-departure inspections, 246 vessel safety enforcement inspections, 200 emergency readiness evaluations, and 149 recreational safety enforcement inspection. Coast Guard District Southern Mindanao installed repeater for strength and quality of radio communications, especially during maritime distress, and conducted preventive maintenance to light stations, attaining the highest operational efficiency rate of 100%. For marine environmental protection, this district conducted numerous coastal cleanup activities, mangrove planting, school basurero, and tree planting activities to different areas of the Southern Mindanao to conserve Mother Nature's pristine resources and to prevent marine pollution. A total of 55 coastal cleanup and school basurero activities were conducted, wherein 1,902 kilos of garbage were collected and 49 mangrove tree planting activities with
10,800 number of purple woods planted. For maritime security and law enforcement, conducted 7,674 coastal security and 428 seaborne patrols. Apprehension of undocumented merchandise. Intercepted an identified motor Bangka loaded with smuggled cigarettes from Tinakarang, Indonesia, amounting to 600,000 pesos. Apprehension of Indonesian nationals carrying undocumented wildlife animals. Former rebel surrendered to the Philippine Coast Guard. Apprehension of Indonesian nationals carrying undocumented game fowls in Glan, Sarangani Province. For maritime search and rescue, successfully rescued 25 individuals which were given medical assistance. Responded to fire incident to fishing vessel Purple Lilac 888. Responded to vessel in distress in road to Balut Island. Assisted in the fire incident at Barangay Kalumpang, General Santos City. Deployed search and rescue teams during earthquake in Glan, Sarangani Province. And responded to flooding incident at Alabel, Sarangani Province. Under Community Relations Services, this district has conducted 8 medical and dental missions, participated in 26 bloodletting activities, 21 feeding programs, participated in 6 Operation Tule, and 25 Brigada Escuela. From its humble beginnings to the expansive reach it possesses today, the Coast Guard District Southern Mindanao is not just a guardian of the sea. It is the embodiment of dedication, commitment, and resilience. We sail together, serve together, and grow together. Dedication is our compass, in service is our anchor. Bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ng Philippine Coast Guard sa kanilang key accomplishments dito sa Soc-Surgen region. Ulit, palakpak ulit. Okay, and now for the second part of our Kapihan sa Bagong Pilipinas, we have with us again on stage LTO 12 Regional Director Melhari Tumawis, LTFRB 12 Regional Director Paterno Reynato Padua, at Coast Guard District Southern Mindanao Deputy Commander Joe Luis Mercurio. At this point, we will now entertain questions from our media friends, focusing on the presentations of our panelists this morning. So, first question. Magandang umaga po sa lahat. I'm Bombo Mira Serbo po from Bombo Radio Coronadal. Ang katanungan na po ito ay para kay Regional Director King. Ito po ang katanungan para sa inyo. RD King, kamusta po ang estado o ang status ng ating mga plaka? Maraming salamat po. Yes, maraming naghihintay sa tanong na yan. Good morning, my dear. Okay, mga kababayan, patuloy pa din ang ating mga efforts na may release ang mga plates on hand po sa ating mga opisina sa LTO Region 12 sa pamamagitan ng social media postings and announcements. Sa katunayan nga, we would like to thank you all, the members of the media, for helping us spread the availabilities of our plates, and we are aiming to report a 0 backlogs target for our plates this year. Yan po, mga kababayan. So, 0 backlog ang target ng LTO for this year. Thank you very much. For our second question, LTO pa rin ba? Okay. Good morning po sa lahat. Sunny Medina of NSJ News Agency Services. Actually, my question po is still for LTO Regional Director po natin. Good morning, RD King. Kamusta na po ba ang ating distribution when regards to yung mga licenses po natin, RD? The plastic cards, Plastic no? cards, siguro. Plastic cards, okay. Magandang umaga, brother. Nice to be here again. Ha? Okay. So, sa ngayon po,
tuloy-tuloy ang pag-imprenta at distribution ng DL backlogs sa mga licensing centers natin. At tayo ay nagko-close monitor nito upang masigurong maabot din natin ang zero backlog target po. Makakasiguro po kayo, mga kababayan. Thank you very much. May stock ba tayo nito? Thank you. May stock tayo, RD? Meron tayo. Okay, so Dumulong good po news. Dumulong po tayo sa extension district offices ng ating LTO Region 12, mga kababayan. Okay, next question. Okay, magandang umaga po sa lahat. Ako po ay si Susan Fanoladad from RPN Jensen. So ang aking katanungan po para kay RD King, maari po ba namin malaman kung ano po ang tingin ninyo ang impact ng pagbibigay ng libreng TDC, RD King? Good morning, my dear. Yun, magandang katanungan din yan. Sa mga minamahal kong kababayan sa buong Region 12, naniniwala po tayong nakakamit natin ang objective o layunin ng free theoretical driving course na maturuan ng maigi, mabuti ang lahat ng naglalayong o nagnanais maisyuan ng student permit at driver's license. Sa makatuwid, we are assured that we are issuing student permits and driver's license sa mga qualified drivers po. Thank you. Okay, thank you very much. Para sa schedule ng free TDC, maaari pong bisitahin yung Facebook page ng LTO Region 12. Okay, meron pong schedule doon, and then yung requirements, andun din po nakalagay. Okay, next question. All right, good morning, ladies and gentlemen. Justin Gudio, President of South Cotabato Press Corps. My question goes to Regional Director Renato. RD, what are the current programs and projects being implemented by LTFRB 12? Yes, good morning. Thank you for that question, Jester. We have some, 3 programs ngayon na ongoing natin. The PTMP or the Public Transportation Modernization Program, the Fuel Subsidy Program, the Service Contracting Program, and mayroon pa yung mga natapos na and continuing the Drivers Academy Program. Yung PTMP natin is meron siyang 10 components. But particularly ako doon sa isang component na yung consolidation, which we achieved the 100% consolidation for the whole nation. I'm glad na nakuha natin yung achievement na yan. Getting there is easy, but staying there is a challenge. So we'll just wait for the other regions there kasi yun din ang aim nila. Na hindi naman tayo nakikompetensya sa kanila, but we are there na nauna na. So wala tayong complication ngayon sa mga rallies or other objections on the consolidation because noon pa lang is na-consolidate na natin yung mga public, yung mga transport service entities natin. Wala na po tayo ngayong individual franchise. Buo na po yan. It's either a corporation or a cooperative. Mas maganda rin po yun dahil pag nasa consolidated na po yung mga transport services natin, mas madali po na sila yung fleet management nila, ma-implement nila. Madali na rin, no complication on their acquisition of their new and modern vehicles dahil nakaka-loan sila both sa government financing institutions or sa private banks. Meron kaninang question or bakit ito doon sa kanila, naglo-loan sila doon dahil mas madali rin yung gobyerno magbigay ng equity subsidy sa kanila pag consolidated na compared to individual. Wala na rin po tayo sa operation of our transport services. Balang araw po mawawala na yung from bahay to ruta. Ngayon po ay dahil required na ang mga corporation or yung legal entities nila from the common garage to the terminal papunta sa ruta. Ang advantage nun is
yung paggaling sa common garage, na-inspect ng security officers nila yung roadworthiness ng sasakyan, pati na yung condition ng mga drivers. Okay. Then on the service contracting program, we have already implemented yung mga last two natin na phase 2 and phase 3 and phase 4. Yung phase 3 and phase 4 required an LGU implementation. Kasali po yung LGU, yung selected natin na mga highly urbanized centers natin. So we have here yung 4 cities natin. For phase 3, Jensan, Coronadal, Tacorong, and Kidapawan cities. Pero yung Kidapawan was not able to participate. It is because kumulang sila ng authority for the mayor to sign into a contract galing sa city council nila. So all the funds were redistributed for the other LGUs to use. Yun lang po. Thank you very much. Next question. LTFRB rin ba to? Yes, Sige. Good morning to the panelists. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio. Once again, sa kay RD Padua, sir. How has the LTFRB 12 improved public transportation service in the Region 12 recently? Yes, for the implementation of the program, na-improve natin because of the LPTRP. Yung Jensan was the first LPTRP to be submitted and approved. So gumanda na rin yung sistema nila dahil may fleet management na tayo. Pag may fleet management na tayo, hindi na dihado yung mga, hindi lang takbo ng takbo yung mga vehicles natin, but meron silang headway or yung interval na required sa kanila to run, may sakay man, konti ang sakay, or puno ang sakay. Yung other sa plan na yan is na yung mismong LGU ang nagplano. So they know yung transport system nila. Hindi tulad dati na yung operator initiated ang plan. Yung operator nakakakita na lang ng mga pasahero, bumili ng sasakyan, humingi ng prangkisa sa LTFRB, yung LTFRB naman nagbigay ng prangkisa, but hindi siya interconnected or interoperate, wala siyang interoperability with the other routes. Kaya paghatid niya, during the peak hours lang, pagdating naman ng hindi na peak hours, wala nang susundo doon sa mga other passengers. Those are the other improvements na ginawa because of this modernization program natin. Then sa environment na lang, we have to employ yung mga electric jeep and the Euro 4 minimum standard ng engine ng combustion engine ng mga sasakyan natin. So nakakatulong ito sa environment natin. And yung program rin is hindi naman natin inaasahan yung mga cooperatives or mga corporation na meron silang pundo na agad maka-acquire ng mga new vehicles. So the government is giving the equity subsidy for this modernized vehicle. Okay, thank you very much. Next question. Yes po. Nico Solano from Notre Dame Broadcasting Corporation, Radyo Bida, Coronadal. Yung tanong ko po para kay RD Padua, bakit kailangan ng consolidation sa mga transport group sa pagpapatupad ng public transport modernization program ng LTFRB? Yes, thank you Nico for that question. Tulad ng nasabi ko kanina, the consolidation is a requirement for other components ng PTMP na magawa mo. Let's say, ang fleet management is you cannot practice it pag nag-iisa or kalat yung mga transport services natin. Hindi rin sila maka-loan sa bangko
for the new and mga compliant vehicles. Kasi nag-iisa. Pero kung meron silang legal entity as a cooperative, pwede na rin silang makaloan. At ang pangatlo dyan is sa pagdisiplina ng kanilang mga drivers is mas maganda yung merong mga cooperatives or officers ng mga cooperative na may sistema paano disiplinahin yung mga mga drivers nila. Plus, we have the roadworthiness of the vehicles natin. Hindi na lang yan siya basta tatakbo nang walang inspection. All our drivers here na included na ma-employ nung cooperative or corporation is may sweldo na. Tatanggalin na natin yung commission or boundary basis. Thank you. RD, follow up lang dito. Dun sa supplier natin ng mga modern vehicles, meron po ba tayong sapat na suppliers na nandito lang din? Baka kasi ang concern nila, pyesa, mga ganyan. Yes, I think wala tayong supplier na present ngayon, pero hindi rin ako nag-i-endorse ng supplier. Sapat? Yes, but I give some pointers for those cooperative and corporation kung ano yung hahanapin nila. Ang number one ko is after sales service. Dapat ma-insure nyo ang mga pyesa ng sasakyan nila sa pagpili nila ng mga units or ng supplier nila. Pangalawa is because of the EVIDA law, kinukuha na rin natin yung Egypt kung wala namang terrain restrictions or other restrictions, they choose to have the electric vehicles. Then, ito pa yung isa. Sa fuel, sa pagtaas ng presyo ng ating fuel ngayon, is ang kasagutan dyan is yung electric jeep. Zero fuel yan. Hindi pa kailangan ng capitalization for the fuel because monthly naman yung bayad mo doon sa kuryente mo. Plus, based on our study and best practices ng ating mga merong Egypt, 360 pesos compared to 1,600 ang diferensya nila pag naglagay ka ng crudo for those Euro 4 compared sa charge Egypt. Okay, thank you very much, RD. Next question. Microphone, please. Good morning. Arsalubdo from EBS-CBN. Question sa atong kay Sir Coast Guard Commander Julo Vice Mercurio, sir. Good morning. Good morning, sir, and thank you. My tanong po is, how does the Philippine Coast Guard conduct search and rescue operations during adverse weather conditions, such as typhoons or monsoons? And what measures does the Philippine Coast Guard take to prevent and respond to maritime accidents and incidents before they escalate into search and rescue operations? Yes, okay, sir. Thank you very much for the question and clarification. So first, we in the Philippine Coast Guard mostly observe the two doctrines. The first doctrine is the prevention or the proactive measures that we employ. That encompasses the education on our coastal barangays, our information campaigns, our paalala sa mga isda, and other measures to ensure that all our countrymen or even mga kapatid natin na nabubuhay or nakasalalay sa dagat yung kanilang source of living is informed about the incoming weather condition. So in so saying, nalilimit po natin yung
kung hindi man natin totally ma-eradicate kasi minsan, out of urgency, meron talagang, gaano dyan, sir, kukuha ng kanilang, ikakain ng kanilang pamilya. So, with that, sir, we monitor them. We educate, we inform, then we monitor them. And as much as possible, we don't allow them to sail during adverse weather conditions. So the second doctrine is the response during the golden hour. When we talk about it, since the disaster already struck, we ensure that our personnel are capable, technically proficient, all our assets are ready for deployment, and of course, sir, we are guided by our SAR doctrines to ensure that our approach is in accordance to what is needed and the response and is commensurate to the requirement of the present situation. Okay, thank you very much. Next question, please. We'll have last two questions na ba? Okay. Good morning, everyone. Jen Robles Librado from 1062 DXKI. Ang aking question para po kay Deputy Commander Joe ng PCG. Ano po ang primary role ng Philippine Coast Guard in maritime environmental protection? And paano po tayo nagre-responde sa mga oil spill and other marine pollution incidents? Thank you. So magandang umaga po, ma'am. So ang ating pong role sa marine environmental protection is of course po yung preservation po ng marine habitats natin na unti-unti po nagde-degrade. The restoration of our mangrove areas, but we do not limit sa ngayon sa ganung bagay. We also actively engage ourselves in reforestations. Kaya wag magtataka po kayo minsan na bakit yung mga Coast Guard nandun nagtitree planting in which dapat yung trabaho namin is mangrove planting, scuba surero and everything. But that's wag po kayong magtaka kasi po yung drive po namin is not just limited to marine environmental protection. Not just limited sa pag-restore ng mga mangrove plant areas natin, but as well as yung pag-reforest na din po ng ating mga kabundukan. I believe it is everyone's social responsibility, not just po sa amin, but the restoration of the entire environment is our commitment. So, secondly po, sa question nyo about sa oil spill. Oil spill, yeah. Well, may approaches po tayo dyan, ma'am, na ginagawa. No? So, ang tinatawag po na oil spill is yung, may it be incident, Tier 1, Tier 2, Tier 3. We in the Philippine Coast Guard, we have specialized units, especially the MEPCOM or Marine Environmental Protection Command, who deals primarily in the containment, abatement, recovery, at the same time examination of the specimen during or within the area of the incident. We also determine the root cause of the problem, and of course, the doctrine relies not just to determine but yung panagutin yung kailangang may responsibilidad kung bakit nangyari yung incident. Kami po sa Philippine Coast Guard ay, of course, we are modestly equipped to respond any oil spill pollution incident within our respective areas of responsibility. We have trained personnel and specialized units for such purpose. Thank you very much. Last question. Yan, hello. Good morning po ulit, sir. From Krista Del Yomos from 107.3 Radyo Latigo FM. And ang question ko po para sa PCG. Yan, bakit meron po tayong nakikita ang Philippine Coast Guard sa airport at saka sa mga highways po? Magandang umaga po, ma'am. Yeah, of course. Nagtataka siguro tayo na. So, basically, we in the Philippine Coast Guard, we belong to the umbrella of the Department of Transportation and Railways. So, kami po, sa leadership ng aming secretary, is
we are there to support our partners in the agencies in terms of response, security, and at the same time, deterrent. And at the same time, of course, kami ay kasama rin sa kanilang interoperability. Para po sa mga ating kababayan na maaari pong humingi rin sa atin ng tulong or may karapatang katanungan. Thank you, ma'am. Okay, thank you very much. Unless meron pang ibang questions, we'll have the closing statements muna. Tuloy muna natin dun kay Philippine Coast Guard. Sir, closing statements mo before we end the program po. Well, sa lahat po ulit sa atin, maraming salamat po sa inyong katanungan, and perhaps we shed light to some of the questions na maaari pong tayo ay nagtataka, or kung ano po yung pwede nating itanong na kung saan pwede po tayong makapagbigay ng karampatang kasagutan abot po sa ating makakaya. Maraming salamat po. Sige po. Sa muli, mga kababayan namin sa buong Region 12, lubos ang aking kasiyahan. Kasama ang aking mga kasamaang empleyado sa buong LTO Region 12 na maging kaisa sa goal ng ating Pangulo para sa bagong Pilipinas for promoting mobility and connectivity through transport projects. Ang aming road safety advocacy ay para patuloy ang ating safe and sustainable transport in all sectors. Lalong-lalo na ang pag-elevate ng Philippine transport of global standards. Nagpapasalamat din kami sa patuloy na pagtitiwala ng aming butihing LTO ASEC, Attorney Vigor Mendoza. At syempre, nagpapasalamat din kami sa aming mahal na DOTR Secretary Jaime Bautista. At higit sa lahat, maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa patuloy na pagtitiwala. Sa muli, mga kababayan ko sa buong Region 12, mahal ko kayong lahat. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Last but not the least, LTFRB RD Padua. Yes, ito yung pinakamahabang practice natin kanina. So, ang pagbibigay ng last messages, ang masasabi ko lang is maraming salamat sa inyong pagdalo at suportahan natin ang ating administrasyon ngayon sa lahat ng programa nila, lalong-lalo na sa transport programs nila ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at mag-ingat po tayo at marami pong mga transport services not ready to serve you ng may mga modernized na tayong vehicle. Thank you very much, Regional Director Padua, LTO 12 Regional Director Melhari Tumawis, at Coast Guard District Southern Mindanao Deputy Commander Joe Luis Mercurio. Maraming salamat din sa ating mga media partners at sa ating guest. Salamat din po sa Provincial Information Office ng South Cotabato at sa Marvelous College of Science and Technology, BA Communications. Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Attorney Cheloy Garafil, PIA Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako si Oliver Rivera. Hanggang sa susunod na linggo, maraming salamat at ito ang kapihan sa bagong Pilipinas.
Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.